Almost 7 players ang wala sa Miami Heat dahil sa injury. Kasama dito si Adebayo, Hero at Lowry. Kaya talagang binuhat ni Tito Jimmy ang Miami laban sa OKC. Nandun pa si SGA. Sa last 20 seconds ng game, lamang pa ang OKC ng dalawa kaso nagmintis yung tira ni Williams. Nakuha ng Miami yung bola tapos si Butler nakakuha pa ng 2 points na may kasama pang foul. Panalo ang Miami kontra sa OKC. Si Butler meron 35 points, 7 rebounds, 4 assists, 4 steals, 3 blocks at 23 out of 23 mula sa free throw area. 12 points lang ang iniscore ni Butler mula sa field sa total na 35 points. Isa pa yung Miami, walang mintes mula sa free throw area. 40 out of 40. Dun pa lang panalo na sila. Kaya nga dati sabi ng isang coach sa NBA, free throws win games. Kaso masama kasing tingnan talaga sa dami ng free throws na naibigay sa Miami, 40. Pang-apat din sa NBA si Butler na merong 22 or more free throws sa isang game. Kasama niya sa listahan si Harden, Dirk Nowitzki at si Dominic Wilkins. Pero sabi ko nga, hindi masaya yung mga fans dahil sa system ng pagkuha ng contact ni Butler. Kaso kailangan gawin nyo ni Butler dahil nga maraming players sa kanila ang merong injury. Pangalawa, yung experience pa ni Butler para makalusot sa James Harden rule. Si SGA umiscore ng 26 points, si Josh Giddey 18 points, 15 rebounds at 10 assists. Kung titingnan mo pa via stats yung game, malaki dapat ang panalo doon ng OKC. Kaso yung Miami maraming libreng tira, 40, kaya mahirap talunin yun. Tito Jimmy pa. Matapos naman na nangyari kay Clarkson laban nga sa Memphis kung saan na-eject siya, ay nanalo naman ang Utah kontra sa isang contender na team sa East, ang Cavaliers, mula sa 32 points at 5 3-point shot ni Jordan Clarkson. May kasama pa yung 25 points at 16 rebounds mula naman kay Markkanen. Ginanap kasi yon sa home court ng Jazz na nagkaroon pa ng tribute kay Donovan Mitchell. Katulad ng Miami OKC game, free throws ang nagselyo ng panalo na yun sa Jazz mula kina Beasley, Markkanen at Nickeil Alexander-Walker. Sa isang minutong natitira kasi ng game na yun, ang Cavaliers lamang pa rin kasi. Nakakuha naman ng 3 free throws itong si Clarkson. Lumamang pa sila doon. Plus, yung isang tira pa ni JC. In 20 seconds, nagkaroon ng 5 points si Jordan Clarkson. Kaya nangyari, nagkagulo na naman dito sa West dahil nga sa laban ng Suns at Warriors kung saan short-handed pa ang Phoenix, tinalo nila ang Golden State kung saan nagbalik pa si Steph Curry kasama si Klay, Wiggins at Jordan Poole. 3 sunod na talo na ang Golden State sa kanilang home court tapos sila dati ang may hawak ng best record sa home court nga. Pero dito kasi sa West, kapag merong nakausad sa 20 wins, merong natatalo. Isa dito yung Phoenix, isa pa yung Jazz. Ngayon, ang Phoenix Suns, nasa kanila ang tiebreaker, katulad ng sinabi ko last time. Nadali pa ni Bayaw ang pagbabalik nitong si Steph Curry na itong si Damian Lee umiscore ng 22 points at 14 out of 14 mula sa free throw area off the bench. Umabot pa sa 27 points ang lamang ng Phoenix kontra sa Golden State na intact yung lineup nila. Nung second quarter, umarangkada ba doon ng Suns? Naka 6 points pa si Bayaw mula sa free throw area. Tuloy-tuloy na yon kahit humahabol pa ang Warriors. Si Bridges meron 26 points, si Dwayne Washington meron 21 points. Kasi yung off the bench ni Bayaw na Damian Lee, natapatan niya kasi yung 27 points nitong si Jordan Poole kahit pa nasa 22 points siya. Hindi kasi ganun kalayo ang agwat ni Damian Lee at nitong si Jordan Poole. Parang alam kasi ni Damian Lee kung paano gagalaw or anong play ang gagawin ng Golden State. Sa pagbabalik ni Steph, meron siyang 24 points, si Klay meron 29 points, pero yung Phoenix kasi sa starting unit nila, 3 defensive player ang nilagay. Kaya nga, kahit pa walang Booker, CP3 at Ayton, ay malaking panalo pa sa kanila yon. Kahit yung Golden State, intact ang kanilang lineup. Si Bayaw talaga.